Sa buhay, mahirap ang maghanap buhay na maraming nakatingin sa iyo, lalo't ikaw ay may taglay na kapansanan. Ngunit gayunpaman, hindi tamang mangmaliit ng ibang tao dahil di natin alam ang tunay na pagkatao nila. Sa kwentong ito, ay matutunghayan natin ang kwento ni Olivia na marami ng pinagdaanan, ngunit hindi nagawang sumuko sa buhay. Isang M2 daw. Bilisan mo na dyan, Olivia. Marami pang umu-order. Ani ni Patrick na siyang katrabaho niya. Mababait naman ang katrabaho niya, ngunit alam niya ang ilan ay naiinis sa kanya. Teka lang po. Ito na. Ani ni Olivia habang naglalakad gamit ang saklay niya. Habang papalapit si Olivia dala ang M2, hindi sinasadyang nadulas siya dahil sa basa ang sahig. Natapon ang inumin nito sa sahig at ang ilan ay sa uniforme ni Ma'am Kyla, ang pinakamatagal nang nagtatrabaho sa kanilang tindahan. Napatigil ang lahat at napatingin sa eksena. Olivia! Ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi ka na nga mabilis, pabigat ka pa. Kailan ka ba matututo? Galit na sigaw ni Ma'am Kyla habang pinupunasan ang damit niya. Hindi lang yun, pinahiya rin niya si Olivia sa harap ng lahat ng mga empleyado at ilang customers. Ramdam ni Olivia ang pagbagsak ng kanyang loob. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit hindi na siya nakapagsalita. Nanginginig ang kamay niyang pinulot ang natapon na baso, habang naririnig ang maihina ngunit mapanirang bulong na ibang empleyado. Paano ba naman kasi? Akala mo kayang magtrabaho dito? Ani ng isa. Siguro dapat tuminto na siya. Baka mas makasama pa. Sabat naman ng isa pa. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang nagsalita si Patrick. Tama na, Ma'am Kyla. Lahat tayo nagkakamali. Hindi naman sinasadya ni Olivia yun. At saka, nakita niyo bang basang-basa ang sahig? Hindi ba dapat natin linisin yun bago may madisgrasya? Napatingin si Ma'am Kyla kay Patrick. Halatang napahiya sa sinabi nito. Tahimik na tinignan niya si Olivia na nooy pinipilit tumayo gamit ang saklay. Pasensya na po. Mahina, ngunit buo ang loob na sambit ni Olivia. Hindi ko po sinasadya. Sa kabila ng hiya at sakit na nararamdaman, itinuloy ni Olivia ang trabaho niya matapos ang insidente. Makalipas ang 3 linggo, tuloy pa rin si Olivia sa kanyang trabaho kahit na mabagal siyang kumilos. Hindi niya inalintana ang mga mapanuring tingin ng iba at ang mga bulong-bulungan sa paligid. Alam niyang hindi madali ang buhay, ngunit mas pinipili niyang manatiling matatag at magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa tuwing may natatapon siya o hindi agad natatapos ang order, pinapaalalay niya sa sarili na bawat hakbang ay hakbang patungo sa kanyang pangarap. Isang araw, bandang hapon, abala ang buong crew dahil maraming customers ang pumasok. Nagkakatawanan ang grupo ng barkada na kararating lamang at pumwesto sa dulo ng tindahan. Malalakas ang kanilang tawanan at halatang masaya sila sa kwentuhan. Sa umpisa, wala silang pakialam sa paligid hanggang sa isang pamilyar na muka ang kanilang napansin. Si Olivia. Uy! Teka! Hindi ba si Olivia yan? Sigaw ng isa sa kanila habang tinuturo siya. Tumigil sa pagtawa ang iba at sabay-sabay na tumingin. Oo nga, siya nga. Grabe, hindi ko akalain na dito na siya nagtatrabaho. Dagdag ng isa pa. Sabay tawa na parang may naalala. Anong ginagawa niya dito? Naglilinis? Nagdadala ng order? Akala ko ba dati matalino siya? Ba't nandito siya ngayon? Tanong ng isang babaeng tila nangiinsulto. Habang abala si Olivia sa pagkuha ng tray, naririnig niya ang mahinang bulong na barkada. Unti-unti, palakas ang usapan
hanggang sa isa sa kanila ang tumayo at sinadya siyang lapitan. Uy, Olivia! Kamusta na? Matagal na tayong hindi nakikita ah. Ang galing mo naman. Nagtatrabaho ko pala dito. Ani ng lalaki na halata ang pangiinsulto sa kanyang tono. Hindi siya tumugon at pinilit ngumiti. Ngunit halata sa kanyang mukha ang bahagyang kaba. Pagbalik niya sa counter, sinimula nilang gayahin ang lakad niya. Guys, tignan niyo oh. Ganito oh. Sigaw ng isa habang pinagdudugtong ang tuhod at naglalakad ng mabagal. Kunwari gumagamit ng saklay, halos mapuno ng tawa ang lugar. Ang iba, tila naaliw at hindi maiwasan tumawa rin, habang ang mga kasamahan ni Olivia ay tahimik lamang na nanonood. Ramdam ni Olivia ang tingin ng lahat sa kanya. Para siyang lantang dahon na hindi makagalaw sa lugar. Excuse me, isang order ng M2 dito. Baka abuti kami na siyam-siyam eh. Dagdag pa ng isa sa barkada habang kinukot siya ang mabagal niyang kilos. Halos bumagsak ang puso ni Olivia. Ngunit pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Lumapit siya, dala ang order. Ngunit bago pa siya makarating sa kanilang mesa, muli siyang binara. Oy, Olivia, hindi ka pa rin pala nagbabago, no? Dati mabagal ka mag-isip. Ngayon, mabagal ka pa rin kumilos. Parang kailan lang, no? Ani ng babae sa grupo na parang tinutukso ang lahat ng kahinaan niya noon pa. Sa pagkakataong iyon, ramdam na ramdam ni Olivia ang bigat ng kanilang palalait. Parang nagbalik lahat ng alaala noong nasa eskwela pa siya. Ang mga pangaasar, ang masasakit na salita, at ang pakiramdam na wala siyang halaga. Ngunit sa kabila ng sakit, may kakaibang lakas siyang naramdaman. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanilang lahat. Pasensya na kung mabagal ako, ani ni Olivia, diretso ang tingin sa barkada. Pero kahit mabagal, tuloy-tuloy pa rin. At kahit ano pa sabihin niyo, hindi niyo ako mapapatigil. Natahimik ang grupo. Hindi nila inaasahan na sagot na iyon mula kay Olivia. Lumapit pa siya ng mas malapit. Itinayo ang sarili at mahinahon, ngunit buong tapang na sinabi. Kung nandito kayo para lang pagtawanan ako, sayang naman ang oras niyo. Mas mabuti pa siguro kung isipin niyo kung ano magagawa niyo para maging mabuting tao. Tumahimik ang lahat. Maging ang ibang customers ay tumigil at tahimik na sumang-ay sa tapang ng mga salitang iyon. Kinabukasan, bumalik ang grupo na magkakaibigan sa Jollibee. Pero sa pagkakataong ito, may kasama silang tila pinakaboss nila. Isang lalaking naka-uniform na may logo ng mall ng kanilang pinagtatrabahuhan. Siya ang manager ng mall at kaibigan din nila. Pagpasok nila, agad silang naghanap ng mesa malapit sa counter kung saan si Olivia ay abala sa pag-aayos ng mga orders. Uy, Olivia! Nandito na naman kami! Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Tila nananadya. Ang iba naman ay nagtawanan at sinimulan na naman nilang gayahin ang lakad niya gamit ang saklay. Maging ang boss silang kasama ay tumatawa rin. Halatang aliw sa kanilang ginagawang panlait. Akala ko ba kahapon, na-realize mo na dapat mag-resign ka na? Baka naman maghintay pa kami ng 1 oras para lang sa isang M2, ani ng isa, sabay taas ang kilay. Si Olivia, kahit ramdam ang bigat ng kanilang palalait, ay pinilit na lamang manahimik. Hindi niya kaya magsalita sa pagkakataong ito. Masakit yun sa kanyang damdamin ang paulit-ulit na pang-aalipusta. Lalo na ngayong may mas mataas na tao pang kasama ang mga ito. Ano, Olivia? Ganyan ka lang ba? Hindi ka na marunong magsalita? Dagdag pa ng isa habang hinahampas ng palad ang mesa nila. Siguro naman, kung magkakaroon ng award para sa pinakamabagal na empleyado, ikaw na ang panalo.
Halos matawa ng malakas ang grupo at ang boss nila ay tumayo at tumapit pa kay Olivia. Alam mo, Olivia, Simula ng lalaki habang sinisipat sa suot niyang uniforme. dapat siguro maghanap ka ng ibang trabaho. Hindi lahat ng tao kaya ang mabagal at hindi efficient na empleyado. Nagtawanan muli ang grupo habang si Olivia ay nakayuko. Pilit na pinipigilang lumuha. Hindi niya alam kung paano tatapusin ang araw na iyon. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, isang matandang lalaki ang biglang pumasok sa Jollibee. Naka-formal siyang suot at halatang may respeto ang mga empleyado sa kanya dahil lahat ay agad tumayo upang batiin siya. "Good morning, sir," bati ng mga staff. Tahimik niya sinuri ang paligid hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata kay Olivia na nooy tahimik na humihikpi habang kinukot siya ng grupo. Lumapit siya sa counter at may hinahong tinanong ang crew na katabi ni Olivia. Anong nangyayari dito? Nang malaman niya ang buong kwento, tumingin siya sa grupo at may hinahong nagtanong. Anong dahilan ng panlalait niyo sa kanya? Wala kayong karapatan na bastusin ang sino man, lalo na ang isang masipag na empleyado. Napatingin ang grupo sa matanda at tila naguluhan. At sino ka naman? Tanong ng boss ng mall na halatang hindi kilala ang kausap nila. Ngumiti ang matandang lalaki. Ako? Ako si Mr. Rafael Gutierrez. Ako ang may-ari ng Jollibee na ito at ng lahat ng Jollibee sa buong rehiyon na ito. Halos malaki ang mga mata ng lahat sa narinig. Maging ang boss ng mall ay napaatras at tila kinabahan. Sir, hindi po namin alam. Pasensya na po. Sambit niya, sabay yuko. Ang grupo naman ay biglang natahimik. Halatang nawala ang yabang nila. Hindi pinansin ni Mr. Gutierrez ang kanilang mga paliwanag. Sa halip, tumingin siya kay Olivia at ngumiti. Ilang linggo na kitang minamanmanan, Olivia. Hindi mo siguro alam pero madalas akong pumunta dito upang tignan ang performance ng mga empleyado ko. At sa nakikita ko, ikaw ang isa si masisipag at pinakadedikado sa trabaho kahit na nahihirapan ka. Natahimik si Olivia. Hindi makapaniwala sa narinig. Sir, pasensya na po kung minsan mabagal ako. Umiiyak niya sambit. Olivia, hindi mahalaga kung mabagal ka. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. At dahil sa sipag at tiyaga mo, simula ngayong araw, gusto kong i-anunsyo na ikaw na ang magiging bagong branch manager ng tindahan na ito. Nagpalakpakan ng ibang empleyado at maging ang mga customers na saksi sa lahat ng nangyari. Samantala, ang grupo na magkakaibigan ay tila hindi alam ang gagawin. At para sa inyo, dagdag ni Mr. Gutierrez habang nakatingin sa grupo. Mabuting malaman ninyo na hindi lang ako ang may-ari ng Jollibee, kundi pati ng mall na ito. Sa ginawa niyong panlalait at pang-aabuso sa isang masipag kong empleyado, simula ngayon, tinatanggal ko kayo sa trabaho. Sana maging aral ito sa inyo. Nagulat ang grupo, lalo na ang boss ng mall. Sir, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Pagmamakaawa nila, pero hindi na sila pinakinggan ni Mr. Gutierrez. Lumabas ang grupo, tahimik at napahiya, habang si Olivia ay niyakap ng kanyang mga katrabaho bilang pagbati sa bagong posisyon niya. Sa araw na iyon, napagtanto ni Olivia na kahit gaano kahirap ang buhay, lagi may gantimpala ang mga tao nagsusumikap at nananatiling mabuti. Kaya laging tatandaan, mahirap ang buhay, kaya't wag na nating mas pahirapan pa at lubayan na lang natin ng ibang tao. Lumipas ang 1 taon at ang Jollibee branch na dating pinagtatrabahuhan ni Olivia ay naging isa sa matagumpay na outlet sa buong rehiyon.
Ang pagbabago sa pamamalakad at dedikasyon ni Olivia bilang bagong manager ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga empleyado kundi pati na rin sa mga customer. Sa ilalim ng pamumuno ni Olivia na ipatupad ang maraming inisyatiba na nagdala ng tagumpay sa branch. Isa na dito ang pagpapakilala ng Customer Care Week kung saan bawat empleyado ay nagsusuot ng name tag na may mga positibong mensahe para sa mga customer. Siniguro rin ni Olivia na lahat ng empleyado ay tinatrato niyang pantay-pantay, ano man ang estado nila sa buhay. Dahil dito, naging masaya ang mga empleyado sa kanilang trabaho at ito'y nagresulta sa mas magagandang serbisyo para sa mga customer. Ang balita ng kanilang tagumpay ay mabilis sa kumalat. Nagsimulang makipag-partner ang iba't ibang organisasyon at kumpanya sa branch nila. Ang mga corporate officers na malapit sa lugar ay nagpa-cater ng pagkain mula sa Jollibee para sa kanilang mga meeting at events. Pati mga local schools at universities ay lumapit kay Olivia para mag-organisa ng feeding programs sa mga komunidad. Hindi nagtagal, ang branch na ito ay kinilala bilang Best Performing Branch sa taunang awards night ng Jollibee. Isang umaga, habang abala si Olivia sa pagsasaayos sa mga papeles, pumasok si Mr. Rafael Gutierrez, ang may-ari ng Jollibee. Ngumiti ito habang hawak ang isang plate. Olivia? Ani ni Mr. Gutierrez. Alam mo ba kung gaano kita ipinagmamalaki? Sa loob ng 1 taon, ginawa mong posible ang lahat ng ito. Ang branch mo ngayon ay hindi lang modelo sa buong rehiyon, kundi sa buong bansa. Nalaki ang mga mata ni Olivia habang tinanggap ang plaque. Maraming salamat po, sir. Pero hindi ko po ito magagawa kung wala ang suporta ng team at ng mga taong nagtitiwala sa amin. Ngumiti si Mr. Gutierrez. At dahil sa sipag at dedikasyon mo, nais kong sabihin sa'yo na magiging bahagi ka na ng board ng Jollibee. Isa ka ng shareholder ng kumpanya. Halos hindi makapaniwala si Olivia. Sir, seryoso po ba kayo? Parang panaginip po ito. Ngunit hindi natapos ang sorpresa doon. Sa parehong araw, isang kilalang brand sa ibang bansa ang nag-alok ng partnership sa kanilang branch. Gustong dalhin ng international na brand ang kultura ng Jollibee sa ibang bahagi ng mundo. At nais sila magsimula ito sa branch ni Olivia bilang simbolo ng tagumpay at dedikasyon. Mabilis na naging usap-usapan ang tagumpay ng branch. Maging ang media ay nag-feature kay Olivia sa mga balita at lifestyle shows. Tinawag siyang ang inspirational manager. Marami ang namangha sa kanyang kwento mula sa pagiging isang simpleng empleyado na madalas kutsain hanggang sa pagiging isang manager na nagbago ng takbo ng negosyo. Sa kabila ng tagumpay, nanatili si Olivia na mapagkumbaba. Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan at nagsisilbing inspirasyon sa iba. Siniguro rin niyang hindi makakalimutan ang mga empleyado na kasama niyang magtrabaho at nagtatagumpay. Nagkaroon siya ng monthly meeting kasama ang team kung saan lahat ay binibigyan ng pagkakataong magbahagi ng kanilang ideya para sa mas ikabubuti ng branch. Dahil sa dedikasyon at sipag ni Olivia, hindi lamang Jollibee ang umunlad, kundi pati na rin ang komunidad na tinutulungan nila. Ang dating pangarap lamang na magkaroon ng mas maayos sa buhay ay unti-unting nagiging totoo. Hindi lamang para kay Olivia, kundi para rin sa maraming tao sa paligid niya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!